Nang bumukas naman ang elevator, ay dali-daling lumabas ang mga nakasakay na empleyado. Nakayuko ang mga ito at binigyang daan ang pagpasok nila. Napabuntong hininga ang dalaga. Hindi mo ba dadalawin sa ospital ang mga trabahador? Tiningala niya ang binata. Why should I? The company is more important than them. Inilabas ang cellphone mula sa bulsa. Napakasama mo, Mr. Del Franco. You don't deserve to be respected. Mr. Karandangi, I need you in my office now. Maotoridad na wika nito sa kausap sa cellphone, ni hindi na nito narinig pa ang sinabi ng dalaga. 3 oras na yatang nakaupo sa sofa si Sofia. Halos manakit na ang mata niya sa paglalaro ng Candy Crush sa hawak na iPad, pero wala naman pinapagawa ang binata. Natapos na nitong kausapin si Mr. Karandangi at sigaw-sigawan sa harap niya. Tila hindi pa rin siya nag-i-exist dito. Nang lingunin ito ni Sofia ay abala pa rin ito sa pagbabasa sa mga nagkalat na dokumento sa mesa. Napabuntong hininga ang dalaga. Ay, I should have just stayed home. I'm so bored. Just sit down, keep quiet, and don't disturb me. Pwede ba, Mr. Del Franco? Huwag mo kong itulad sa mga empleyado mo. Will you stop being so authoritative? Hindi kami mga robot. Sumbat niya na hindi maiwasang tawagin na naman ito gaya ng dati. Napakunot noo ang binata. Otomatikong iniangat ang ulo para tingnan ang dalaga. What's your point? Ganyan ka ba talaga ka-insensitive, ka-rude, kasuplado, kasungit at ka-inconsiderate na boss? Inis na wika niya. You're ridiculous! Here we go again, Sofia. Napailing lamang ito habang tinitiklop ang binabasa. Will you be straightforward to your point? Listen here. Humakbang palapit sa mesa ng binata. Hindi mo ba naisip na walang ganong kalaking halaga ang mga trabahador? Kung tutuusin, kulang pa ang sahod nila sa mga babayarang hospital bills. Kaya nga nagsusumikap sila para may maipakain sa pamilya nila and here you are. Wala man lamang maibigay na konting konsiderasyon. Napakahirap bang tumayo ka dyan sa kinauupuan mo at pumunta sa ospital? Hindi ko na kailangang problemahin ang pambuhay sa pamilya nila. Magpapamilya sila ng walang pera. It's their fault. Besides, I'm the boss here. Kung anong sinabi ko, yun ang dapat masunod. This is a company and not a charity. At least you know that. Sa inis ng dalaga ay dumukwang ito at mabilis na dinampot ang binabasa ni Dominic. Napatayo naman ang binata. Give it back, Sofia. Then, tsaka itinapon pa itaas ang mga papeles. Get it, Mr. Del Franco. In a second ay tila binagyo na nagkalat ang mga dokumento sa sahig at ang iba'y dumapo pa mismo sa mesa ng binata. What have you done? Hindi maipinta ang galit sa muka ng binata. Didn't you see what I just did, Mr. Del Franco? Para yan sa pang-aabuso mo sa mga empleyado mo. Walang puso. Again, Sofia! Halos dumoble ang pagkunot noon ni Dominic. Wala ka na bang ibang iniisip kundi ang pera? Dominic, ang pera pwedeng kitain. Pero ang buhay ng tao, hindi pwedeng ibalik oras na mawala. Halos nakapamewang na siya sa harap ng binata. Nanatiling nakakunot noo si Dominic. Pinapakinggan nito ang mga sinasabi ng dalaga. Relationships, friends and family. Sila ang mahalaga and not money. You want me to believe you, woman? Napailing ito. Money is the most important thing in this world. You can't live without money. Actually, you really can't. Makuhulog ang tugon nito. Pinindot ang intercom. Come over, Miss Sanchez. Pagbukas ng pinto ay pumasok ang nagmamadaling sekretarya. Si Sofia naman ay dire-diretsong lumabas. Don't go too far. Ani Dominic, hindi na lumingon pa ang dalaga. Tell Sofia I need her here. Utos ni Dominic sa secretary makalipas ang ilang minuto. Maya-maya'y bumalik ito. Sir, wala po sa labas si Ma'am Sofia. Idinayal ni Dominic ang numero ng dalaga. Tumutunog ito pero walang sumasagot. Look around. Sabihan mo rin ang mga gwardya. Akala mo sasagutin kita? Bahala ka. Tamaan ka sana ng kidlat para matauhan ka.
Inis na ibinulsa ng dalaga ang kanyang cellphone. Masaya niyang pinagmasdan ang tanawin mula sa rooftop. Kahit papano ay nababawasan na rin ang pagiging malulungkutin niya dahil sa pagkawala ng ama. Hindi na siya ganong nag-iisip ng mga bagay-bagay. Nakakapag-relax na rin siya gaya ng dati. "What's wrong with you? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko?" Galit na bulyaw ni Dominic nang makita ang dalaga sa rooftop. Kinailangan pa niyang puntahan ang security room para makita ang CCTV para lang mahanap ang kinaroroonan ng dalaga. Hinarap naman ni Sofia ang binata. I didn't notice that my phone is ringing," wika niya bago muling tumalikod. "Give me your phone." "Bakit ba?" Naiiritang muli itong lumingon. "I said, give me your phone." Naniningkit ang mga mata ng binata. Walang nagawa si Sofia kundi ang ilabas ang cellphone sa bulsa at iabot dito. "This is useless." Malakas na ibinagsak sa sahig at tinapakan hanggang sa madurog ang buong screen nito. "No!" Inis na itinulak ng dalaga ang binata. "Oh my God!" Pinulot ang cellphone. "What have you done? How dare you?" Galit na hinarap ang binata. "Napakasama mo, Mr. Del Franco!" Nagtatakbo siya palayo. "Sofia!" Hindi lumingon ang dalaga. Ni hindi niya gustong magasgasan ang aparato. Ito kasi ang regalo niya sa sarili nang matanggap ang unang sahod niya bilang waitress sa isang restaurant na pinagtrabahuhan niya sa London. "Where are you going?" Saad ni Dominic nang maabutan siya at marahas na hinila ang braso niya. Nagulat ito nang makita ang mga luha sa mga mata ng dalaga. "Bitiwan mo ko, Dominic! Nasasaktan ako!" "I'll drive you home." Tsaka binitiwan ang braso nito. Walang imik na naglakad si Sofia. "Senyorito, may overseas call po kayo." Napalingon si Dominic at inabot ang wireless telephone. "Hello?" Dominic?" Anang tinig mula sa kabilang linya. Napatiimbagang ang binata. He's not expecting a call from her. "What do you need?" Naglakad siya patungo sa hardin. Anak, please." "Don't call me that way. I'm not your son, Mrs. Cruz." "Dominic, please, forgive me, son. God knows I hate leaving you, but I had to. Hindi mo lang alam kung gaano kasakit sa akin na magkahiwalay tayo. Anak, pakinggan mo naman ako." "Tama na, Mrs. Cruz. Ayoko nang marinig ang mga paliwanag nyo. Ayoko nang tumawag pa kayo ulit. You're just wasting my time." Galit na ibinato niya ang telepono. Mula sa hagdan ay kitang-kita ni Sofia ang ginawa ng binata. Nakaramdam siya ng awa sa kung sino man ang kausap nito sa kabilang linya. Muli itong pumasok sa guest room na pansamantalang tulugan niya habang nasa Villa Linville. Sa Cavite sila nagpasyang magpahinga. "Where is Sofia?" Wika ni Dominic nang makasalubong ang katulong na palabas ng komedor. "Senyorito, hindi na po nagugutom si Senyorita Sofia." Dire-diretsyong naglakad pataas ng hagdan si Dominic at tinungo ang silid ng dalaga. "Sofia, open the door." Walang tugon mula sa dalaga. "I said open the door. I'm going to break this." Bago pinihit ang siradura. Hindi pala to nakalock, kaya itinulak niya pabukas ang pinto. Nabungaran nitong nakahiga sa kama ang dalaga habang nakayakap sa malaking teddy bear. Hindi pa rin kumikilos si Sofia. Nanatili itong nakapikit. "I said get up. Huwag mong ubusin ang pasensya ko or else." "Or else what, Dominic?" Sumbat nito. Tumayo at hinarap ang binata. "Or else you're going to break my things? You're done with my phone. Next is my laptop, my jewelry box. Or else you're going to break my life, Mr. Del Franco?" Natigilan ang binata. "I just want you to get up and eat." Bumaba ang tono ng boses nito. "It's just a phone. I can get you several of it." "Yeah, right. You can buy everything because you own the world, Mr. Del Franco." Muling ibinagsak ng dalaga ang katawan sa kama. "I'm not hungry." Napabuntong hininga ang binata. "Bumaba ka na lang kung nagugutom ka." Anito. Naiinis namang napapikit ang dalaga. Ang gusto lang naman sanang marinig ni Sofia ay ang paghingi nito ng sorry.
Pero hindi na umaasa pa si Sofia dahil hindi ugali ni Dominic ang magpakumbaba. Kasi lagi itong tama, hindi nagkakamali at tingin ni Dominic sa sarili ay napaka-perpekto. Nang makalabas si Dominic sa silid ng dalaga ay mabilis na tinawagan ang sekretary. Did you already find the exact unit? Siguraduhin mong lahat ng apps ay ma-download. The SIM card and memory stick, don't forget. Let it look like the old one. Bilin nito. Matapos ang isang linggo sa Maynila ay muling bumiyahe pabalik sa Hacienda Matilda ang dalawa. Habang nasa daan ay hindi pa rin nagkikibuan ng mga ito. Open the box. Utos ni Dominic na ang tinutukoy ay ang hindi naman kalakihang paper bag na nakapatong sa passenger seat sa tabi ni Sofia. Mas pinili ni Sofia na pumwesto sa likod at hayaang mag-isa si Dominic sa harap dahil naiinis ito sa binata. Sinulyapan lamang niya ang paper bag sa tabi, tsaka muling itinuon ang paningin sa labas ng bintana. You should open that now. That's for you. I hope you like it. Marahang binuksan ni Sofia ang paper bag upang tumigil na ang binata sa kakasalita. Tumambad sa kanya ang box ng cellphone na kapareho ng unit na sinira nito. Kung kapalit ito ng sinira mong cellphone ko, I will accept this pero hindi nito maibabalik ang lahat ng memories na meron ako sa unit na sinira mo. Inis na muling isinilid sa paper bag ang aparato. Marahang sinulyapan ni Dominic ang dalaga mula sa rear mirror, tsaka muling itinuon ang paningin sa daan. He was amazed with Sofia's attitude. Marami ng mga babaeng nagdaan sa buhay niya, but none of them made him feel guilty of his actions. Abala sa pag-aayos ng red roses si Sofia sa vase nang tumunog ang telepono. Ako na po, Manang. Anito nang masulyapan ang palapit na kawaksi. Del Franco Residence, how may I help you? Pwede ko ba makausap ang anak ko? Napatda ang dalaga. Sino po sila? Napakunot noo. You must be Chairman de Torres' daughter. Kahit nasa ibang bansa ito, ay alam nito ang lahat ng mga nangyayari sa buhay ni Dominic. Wala itong pinapalagpas. Opo, just call me Sofia, ma'am. Sino nga po palang tinutukoy niyong anak, ma'am? Tita, you must call me Tita, Iha. I'm Dominic's mother. Pero ang sabi po ni Dominic ay Hindi itinuloy ang iba pang sasabihin. Kung ganun, ay nagsinungaling si Dominic nang sabihin nitong wala na ang ina nito. Naguguluhan ang dalaga. Patay na ako. Is that what he said, Iha? He's angry with me dahil iniwan ko siya. By the way, kinalulungkot ko ang pagkawala ng papa mo. You know, he was once a good friend of mine. Nagkakilala kami in a 3-week seminar workshop at California 7 years ago. Kilala niyo po ang papa ko? Of course, Iha. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa papa mo? He's a good influence when it comes to business. Sayang nga lamang at masyado siyang nagtiwala sa mga taong nakapaligid sa kanya. Natigilan nito. Oh, I'm really sorry, Iha. Pahumanhin nito. It's okay, ma. I mean, tita. Kanina po pala nakaalis si Dominic. By the way, how are you, Iha? Natahimik ang dalaga. I guess that's a no. I don't know how to say this, tita. Nahihirapan po kasi ako because of Dominic's arrogance. Ang tingin kasi niya ang lahat ng bagay ay nabibili ng pera. And one more thing, tita. He's full of hatred. It's all because of me, Iha. Napakunot noo ang dalaga. What do you mean, tita? Ako ang dahilan kung bakit siya nagkakaganyan ngayon. If only I had the strength, the influence and money 35 years ago, sana hindi kami nagkalayo ng anak ko. Tita? Ramdam ni Sofia ang pagtitimpi ng ginang sa kanyang emosyon. Siguro nga kabayaran na ito sa mga kasalanan ko. I love his dad so much. Siya ang una at huling lalaking minahal ko. But he doesn't love me dahil ang mahal niya ay si Maria, my best friend. Pero sumama si Maria sa ibang lalaki. Nasa tabi ako ni Sebastian ng mga panahong nangangailangan siya ng makakasama at makakaramay.
And during those days, nagwagi ako na kunin siya at nagbunga yun. Pero sinabi niyang hindi niya ako kayang mahalin at hindi niya pananagutan ng dinadala ko. But still, pumayag akong magpakasal sa kanya. We had an agreement and our acting relationship will last until Dominic's birth. Napaluha si Sofia habang nakikinig sa kwento ng ginang. Nagsama kami unhappily. 3 months before I gave birth, dumating si Maria. She was also pregnant at ang sabi niya ay si Sebastian ang ama ng dinadala niya. Nagsama kaming 3 sa Hacienda Matilda. Pero ramdam ko ang panlalamig sa akin ni Sebastian. Hindi ko naman masisi si Maria dahil noon pa man ay alam kong nagmamahalan na silang dalawa. Until I finally gave up, Sofia. Nagpa siya akong iwan siya pero hindi niya ako hinayaang umalis kasama ang anak ko. Sa loob ng 9 na buwan, ginawa niya akong alila. Sinaktan niya ako at ikinulong sa basement. At nang maipanganak ko si Dominic, he just dropped me. Nagising na lamang ako na nasa isang hotel sa Brazil. Hindi na ako nagulat dahil maimpluwensya ang mga Del Franco. Halos mahibang ako, pero wala akong nagawa. For almost 35 years, wala akong ginawa kundi magtrabaho at mag-ipon para mabuhay. I didn't even bother to visit Sebastian on his burial. Alam po ba to ni Dominic? I really want to tell him, Iha, pero ayaw niya akong pakinggan. Tama na sigurong makita ko siya at mayakap sa flat screen. Malungkot na wika ni Victoria. Bakit hindi niyo po subukang umuwi? I've tried, Iha. Pero sa tingin ko, kahit umuwi pa ako ngayon, hindi pa rin ako matatanggap ng anak ko. Napakagatlabi ang dalaga. Now she knows the real story behind at gagawin niya ang lahat matulungan lamang ang ina ni Dominic na magpaliwanag sa anak nito. Pakinggan kaya ni Dominic si Sofia? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po!